Mapagpalang araw po sa ating lahat and purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo ay makakapag-aral na muli ng ating chapter review ng Messages to Young People. At nasa chapter 47 na po tayo ng ating pag-aaral ngayon, entitled Kristiyanong Edukasyon. So ano po ba itong Kristiyanong Edukasyon, no? Para sa atin ngayon, napakadaming mga Kristiyanong nag-aaral, di po ba? So, ano po ba yung ninanais ng Panginoon na edukasyon para sa atin? So, samahan niyo po ako mga kapatid na atin po itong saliksikin. Sabi sa ating mga Bible verses dito mga kapatid, ayan. So, wait lang po mga kapatid Ayan. Sabi sa Acts 4:13, nang makita nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at nang matanto nilang sila'y mga taong walang pinag-aralan at karaniwang tao, sila'y namangha at kanilang nakilala na sila'y nakasama ni Jesus. So nakikita natin dito na si Pedro at si Juan, mga kapatid, kahit wala silang pinag-aralan, ginamit sila ng Panginoon. Kaya nga sabi dyan, ito ang madalas na ginagamit na batayan ng idea na pumili si Jesus ng mga mangingisda at karaniwang tao upang ipahayag ang Ebanghelyo. So, hindi po kasi natin makikita o hindi natin masasabi na may pinag-aralan ka, okay ka na. Kasi kahit wala kang pinag-aralan at willing kang magpagamit sa gawain ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Bakit nga ba ang ginagamit ng Panginoon yung mga walang pinag-aralan? Dahil sila po ay natuturuan. Sila po ay empty sa kanilang kaisipan. Kasi kapag punong-puno ka na ng mga bagay sa mundong ito, hindi ka na handang magpaturo. Dahil alam mo ng lahat ng bagay. Kaya pinili, at ito yung batayan, kaya pinili ni Kristo ang mga mangingisda na walang mga pinag-aralan sa mundong ito upang dalisay ng kanilang pag-iisip at upang punuin ng mga espiritual na bagay ang kanilang mga puso. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 1:27, ngunit pinili ng Diyos ang mga hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili ng Diyos ang mga mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang mga malalakas. So, napakaganda po itong verse na ito mga kapatid. Kaya kung ano man yung nakikita mo sa sarili mo na hindi mo magagawa, na akala mo na hindi ka magagamit, dun ka nagkakamali. Kasi maaari kang gamitin ng Panginoon sa iba't ibang aspeto ng gawain. At lahat tayo may gawain. Kung saan man niya tayo dadalhin, yun po yung ating mission field. Kaya nagpapakita na ang Diyos ay hindi nakabatay sa pamantayan ng tao sa pagpili ng kanyang mga lingkod. Kasi tinitingnan ng Panginoon yung puso natin kung gaano tayo nagiging tapat sa tungkulin natin. Kaya ang isipan ng tao ay may kakayahang maabot ang pinakamataas na antas ng paglinang. Ang buhay na iniaalay sa Diyos ay hindi dapat maging buhay ng kamangmangan kasi marami ang nagsasalita laban sa edukasyon dahil pinili ni Jesus ang mga mangingisdang walang pinag-aralan upang ipangaral ang kanyang ebanghelyo. So yun po yung minsan yun yung nasa mindset natin na wag nang mag-aral kasi nga pinili ng Panginoon yung mga walang pinag-aralan. Pero hindi po ibig sabihin nito na ayaw ng Panginoon na may pinag-aralan ka. Kasi kahit may pinag-aralan ka at mataas yung ranggo mo sa mundong ito, maaari ka pa rin niyang magamit upang ma-reach out mo yung mga kaklase mo, yung mga tao na kasing ka-level mo. Inaangkin nila na siya ay nagpakita ng pagkiling sa mga walang pinag-aralan. Maraming marurunong at kagalang-galang na tao ang naniwala sa kanyang mga turo. Kung sila'y walang takot na sumunod sa paninindigan ng kanilang budhi, susunod sana sila sa kanya. Ang kanilang mga nakakayahan ay tatanggapin at gagamitin sa paglilingkod kay Kristo kung kanilang inialay. Ngunit sila'y nawala ng moral na lakas sa harap ng mga nakasimangot na saserdote at mga panibughong pinuno upang ipahayag si Kristo at isugal ang kanilang reputasyon na kaugnay ng mapagpakumbabang taga-Galilea. So ito po yung ating isipin mabuti mga kapatid na
Maaari kang magamit ng Panginoon, may pinag-aralan ka man o wala. Ang ninanais niya, maging empty yung isip mo sa mga makamundong bagay at punuin ito ng espiritual na bagay. Ang ninanais ng Panginoon na yung puso natin ay mapabanal ng kanyang mga salita at handa tayong tanggapin yung kanyang mga turo. Kung atin pong iaalay sa kanya yung talento natin, yung panahon natin, ang lahat ng meron sa ating mga kamay ay maaari kanyang magagamit. Siya na nakakaalam ng puso ng lahat ay nakaunawa nito. Kung ang marurunong at marangal ay hindi gagawin ang gawain kaya nilang gawin, pipili si Kristo ng mga taong handang sumunod at maging tapat sa pagtupad ng kanyang kalooban. Pinili niya ang mga mapagpakumbabang tao at iniuugnay sila sa kanyang sarili upang sila'y kanyang turuan na ipagpatuloy ang dakilang gawain sa lupa kapag siya'y aalis na. So po ito yung tatandaan natin. Tinitingnan ng Panginoon ng bawat puso ng tao. Kung ang marurunong at mga mararangal dito sa mundo ay hindi gagawin ang kanilang maaaring magawa, pipili si Kristo ng mga bagay o ng mga taong willing gumawa na kahit sa kanilang sarili ay imposibleng magawa. Kaya mga kapatid, kung ano yung gawain na iniatas sa atin ng Panginoon, kailangan po natin gawin. Kailangan po natin gawin yung ating makakaya sa gawain ito kasi baka ibigay po ito sa iba. At imbis ikaw na nga po yung bibigyan ng gantimpala, sa iba ibibigay kasi tinanggihan mo yung gawain na iniatas niya sa'yo. Kaya nawa maging tapat po tayo dito. Kaya nga sabi pa dito na si Kristo po ang ating dakilang guro. Siya po yung nagtuturo sa dapat nating gawin. Kaya nga si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, siya ang bukal ng lahat ng kaalaman. Kaya niyang ihanda ang mga mangingisdang walang pinag-aralan upang tanggapin ang dakilang tungkuling ibibigay niya sa kanila. Ang mga aral ng katotohanang ibinigay sa mga mapagpakumbabang taong ito ay may napakalaking kahalagahan. Sila'y nakatakdang pag-aliwin o paggalawin ang sanlibutan. Tila isang payak na bagay lamang para kay Jesus na iugnay ang mga taong ito sa kanyang sarili. Ngunit ito'y isang pangyayaring nagbunga ng napakalaking resulta. Ang kanilang mga salita at gawa ay magpapabago sa sanlibutan. So ito yung tatandaan natin. Na once na tinuturuan tayo ni Kristo sa mga bagay na makalangit, atin po itong ibahagi sa iba. Maging daluyan po tayo ng liwanag sa sanlibutang ito. Dahil ang Panginoon ay bukal ng kaalaman, siya po ang hindi nauubusan ng mga gantimpala, ng mga bagay na ninanais ng puso natin. Kasi alam natin na kahit anong pang level natin sa mundong ito, kung wala ang Panginoon, parang may kulang. Yung katotohanan pala na yung pag-aralan natin ito, na malakaran natin ito pala yung kulang sa atin. Kaya nawa atin pong pag-aralan at atin pong isabuhay ang mga salitang ito. Sabi diyan, hindi hinamak na Jesus ang edukasyon. Ang pinakamataas na paglinang ng isipan kung pinabanal sa pamamagitan ng pag-ibig at takot sa Diyos ay lubos niyang sinasang-ayunan. Ang mga mapagpakumbabang taong pinili ni Kristo ay nakasama niya sa loob ng 3 taon na sa ilalim ng pinunong impluensya ng kamahalan ng langit. So si Kristo ang pinakadakilang guro na nakilala ng sanlibutan. So hindi ibig sabihin dahil pinili ng Panginoon yung mga mangmang at walang alam sa mundong ito, ay tinatakwil na ni Kristo yung may mga pinag-aralan. Kasi, ninanais ng Panginoon na magamit niya tayong lahat. Lalong-lalo na ang mga may pinag-aralan kasi sila po yung may alam. Pero wag po nating isipin na ang alam natin ngayon ay nanggagaling lang sa ating kalakasan kasi may hangganan po itong kaalaman ng tao. Kaya kailangang lumapit tayo sa Panginoon at dumulog po tayo sa Kanya kung ano po yung mga kaalaman na ninanais niyang ipagkaloob sa atin. Nawa ay atin po itong malakaran at maisabuhay. Tatanggapin ng Diyos ang kabataang kasama ang kanilang talento at kayamanan ng pagmamahal. Kung kaya nilang ihahandog ang kanilang sarili sa Kanya, maaari nilang maabot ang pinakamataas na antas ng katalinuhan at kung ito'y nababalanse ng prinsipyong panrelihiyon, maaari nilang ipagpatuloy ang gawaing ipinagkatiwala ni Kristo mula sa langit at sa paggawa nito ay maging mga katuwang ng Panginoon. Ito po yung layunin ng Panginoon sa atin na kaya niya tayo sinasanay na magawa ang mga maliliit na bagay, maging tapat dito dahil tinatanggap ng Diyos nga ang mga kabataan kapag inialok natin sa Kanya ang kakaunti nating kakayahan. Palalaguin po ito ng Panginoon
at bibigyan niya tayo ng mas dakila pang responsibilidad sa ating buhay. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, magiging katuwang niya tayo sa Kanyang gawain at lalago pa ang ating magagawa. Kaya sabi dyan na ang mga mag-aaral sa ating kolehiyo ay may mahalagang pribilehiyo, hindi lamang sa pagkuha ng kaalaman sa agham, kundi pati sa pagkatuto kung paano linangin ang isabuhay at isabuhay ang mga bertud na magbibigay sa kanila ng maayos at balanseng pagkatao. Sila'y mga moral na kinatawan ng Diyos na may pananagutan. Ang mga talento ng kayamanan, katayuan at katalinuhan ay ibinigay ng Diyos sa tao bilang tiwala para sa matalinong paggamit. Ang iba't ibang kaloob na ito ay kanyang ipinamamahagi ayon sa kilalang kakayahan at kapasidad ng kanyang mga lingkod. Sa bawat isa ang kanyang gawain. So kapag naging tapat tayo sa ating mga gawain, palalaguin ng Panginoon yung talentong meron sa atin. Kaya ang bawat kayamanan, katayuan at katalinuhan na ibinigay ng Diyos sa tao ay kailangang magamit o maging ito po ay isang katiwala tayo ng Panginoon. Itong tiwala para sa matalinong paggamit. Nawa maging matalino tayong gumamit ng mga bagay na ito. Dahil meron tayong iba't ibang kaloob na ito, ay kanyang ipinamahagi ayon sa kilalang kakayahan ng kapasidad ng kanyang mga lingkod. Upang bawat isa sa atin ay may magagawa sa gawaing iniatas niya sa bawat isa. Kaya sana mga kapatid, nawa, kung anumang meron sa ating talento ay atin po itong ipalago sa ating buhay. Na humiling pa po tayo sa ating Panginoon ng kalakasan para ating mapadagumpayan ang ating mga kahinaan at magamit ang ating mga kakayahan sa kanyang kalooban, sa kanyang kalwalhatian at sa kanyang nagtatapos na gawain, mga kapatid. Kaya tandaan natin si Kristo ang nagtuturo sa atin sa mga bagay na ito upang maituro din po natin sa iba at maturuan din natin ang ating mga sarili sa mga karanasan na ninanais ng Panginoon sa atin. Kahit naggumagamit siya ng mga taong walang alam sa mundong ito, pero kapag ikaw ay may alam sa mundong ito, maging aware ka mga kapatid. Dahil gagamitin ka rin ng Panginoon kung hindi ka nagiging selfish, kung hindi ka nagiging magarbo, mga kapatid. Kaya, nawa, marami po tayong natutunan sa ating pag-aaral ng chapter 47, ng Messages to Young People. And once again, thank you for watching, mga kapatid. At hanggang sa muli, ito po Sister Ella na magbibigay sa inyo ng mga salita ng Panginoon.